naroon ang mga Israelitang pinahihirapan ng mga Ehipsyo. Wala silang karapatang magpahinga at lagi silang nagtatrabaho lamang. Hindi pwedeng nagtatrabaho. Ngunit, walang ulit sa kaalaman ng Panginoon. Kaya ipinadala niya si Moises upang tulungan ang mga Israelita na makalaya sa Ehipto. Moises, nakita kong labis pinahihirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Kaya't papupuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayan. Ngunit sino po ako upang umarap sa Paraon at palayain ang mga Israelita mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala dahil hindi kita pababayaan. Pumunta ka sa mga Israelita at sabihin na ikay aking sinugo upang sila iligtas. Sumunod si Moises sa Panginoon. Naglakad siya ng 3 araw. Walang tigil ang kanyang paglalakbay. Umikot siya sa mahabang ilang. Grabe nakasombrero si Moises. Ngunit, pagdating niya sa Ehipto, meron pa rin pag-aalinlangan sa kanyang sumunod. Panginoon, maaari po bang iba na lang ang inyong sinugo? Kalat mula pa hindi na po ako magaling magsalita. Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Hindi ba't ako? Kaya lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita. At ituturo ko sa iyo ang dapat mong sabihin. Tutulungan ka ng kapatid mong si Aaron sa magiging tagapagsalita mo at ko naman ang magiging tagapagsalita ko. Dalhin mo ang iyong tungkod sapagkat iyan ang gagamitin mo sa paggawa ng mga kababalagan. Sa paglalakbay ni Moises ng mahaba, nakatagpo niya ang kanyang kapatid na si Aaron. Sinabi niya kay Aaron ang mga nais na ipapatid sa kanya ng Panginoon. Kaya sabay silang lumakad patungo sa Paraon upang ipapatid ang nais na sabihin ng Panginoon sa kanya. Pinapasabi ni Yahweh, anak ng Diyos, ang kuyagan niyo pumunta sa bayan ng Israel upang magdiwang sa kanya. Sinong Yahweh? Wala akong kilalang Yahweh at sino siya para utusan ako? Pakisabi sa mga Israelita, magsibalik sila ngayon din sa kanilang mga trabaho. Umalis sila Moises at Aaron pagkatapos ng tagpong iyon. At sa oras ding iyon, ipinatawag ng Faraon ang mga tagapangasiwang Ehipsyo. Huwag na ninyong tulungan ang mga Israelita, lalo nyo pang dagdagan ng kanilang trabaho. Tinatamad lang ang mga iyan, kaya sinasabi niya, maghahandog sila sa kanilang mundo. Pinapasabit at kailangan ito matapos ng mabilis. Magtrabaho kayo! Nakita ni Moises ang lahat ng paghihirap ng mga Israelita sa kamay ng mga Ehipsyo. Kaya't siya'y nanalangin sa Panginoon. Panginoon, bakit mo pinapahirapan ng ganito ang inyong bayan? Mula sa Ehipto sa Paraon, mas lalo silang mahirapan. Narinig ito ng Panginoon, kaya't muli niyang sinabi na palalayain niya ang mga Israelita. At sa pangungumbinsi ni Moises at ni Aaron sa Paraon, ay pinayagan silang lumaya. Naglakbay ng mahabang lakbayin ng mga Israelita paikot at palabas sa Ehipto. Nakakapagod, mainit at walang pagkain, pero tuloy sila sa paglalakad. Ngunit, nagbago ang isip ng Faraon, kaya pinahanda niya ang kanilang hukbo upang habulin ang mga Israelita. Ihanda ang mga kawal at ating hahabulin ng mga Israelita. Hindi ako papayag na makatakas mo dito sa Egypto. Lubi! Labas mga kawal! Natakot ang mga Israelita nang makitang hinahabol sila ng mga Ehipsyo. Bilis! Ano gagawin natin? Ayaw ko sila mamatay. Tubig yan, oh! Maraming dyan! Kaya nga! Gagabihan tayo ng Panginoon. Panatag lamang kayo. Sinabi ng Panginoon kay Moises ang kanyang dapat na gawin. Lalakaran ninyo. Nakakulit tayo ng Ehipto. Ngunit ko sila lilipunin. May Israelita, tinapat nga ni Moises ang tungkol sa ibabaw ng dagat at sa at tinapos sila ng mga Ehipsyo. Ang huling itinapat ni
ng dagat at natabunan ng mga Egyptyo. Simula ng mga ngayon ay sumampalataya ang mga Israelita sa Panginoon. Okay, sige, palakpakan naman natin. Sige, ngayon, may tanong ako. Susan ni Mama, tas nagdabog. Ayan, mga nakataya sa kamay. Diba, patapusin niyo muna yung ano? Susan ni Lord? Wala pa nga eh. Para palayain yung mga Israelita. O sige, ikaw. Sino na? Nakalimutan ko na. Ayan, Moises! Moises! Sino? Moises! Moises! Okay. Bigyan ng So na yung naramdaman niyo na yung init dito sa ating sa Pilipinas, no? Konting galaw lang, pawis na pawis ka na. Ayun!